Good morning mga classmates. So purga day po tayo ngayon. Ang gagamitin po natin ay yung alert capsule. So ito po ang itsura ng ating alert capsule. Mebendazole, praziquantel with levamisole po yan. At 30 minutes po bago kami magpatuka, doon po kami nagde-deworm. So amin pong i-deworm yung mga off-season. Muna namin pababa doon sa natitira naming mga national. Doon, yun umpisam doon. Yung pag ganon tayo. Pag ganon. Ganitong itsura ng alert capsule natin. Papakita namin sa inyo para hindi po siya basta-basta makokopya kasi nakatakip yan. Ayun, oh. Tamper resistant po yan. Tapos merong bulak yan, tsaka silicate crystals para hindi po siya magdikit-dikit sa loob o hindi matunaw. Yan. Pero ito mauubos naman na namin lahat ito dahil ang isang bote po nito ay 40 pieces. Ito naman ay 30. So siguro ubos kami ng mga 60 para dito sa national at dito sa aming off season. Yan. So yun. So ayan, pasimulan na nga natin. Lagtawan mo nga muna itong 143. Lagtawan mo yan. So dito po sa Triple Dragon Game Farm, maingat po kami maghawak ng manok. Hindi po namin binibigla para nang sa gayon hindi sila nagiging mailap, hindi sila nagiging yung takot sa tao. Dahan-dahan lang. Hindi naman kailangan na nagmamadali. So yun. Si Gadol ganun ang style niya, no. So mga nakaupo sila pero ako hindi ko na kaya umupo ng ganyan. Kaya nakatayo ako pagka magsubo. Ito na yung pinaka-fasting namin sa paggamit ng pamurga. Bali yung 30 minutes before feeding, minsan 1 oras bago magpatuka, doon na namin binibigay itong pamurga. Kasi yun na yung pinaka-fasting namin, yung overnight. So halos wala naman ng ding laman yan. Yung laman ng aming ayan o. So dumumi naman na siya kagabi, kaya halos wala nang laman yan. Tapos kung marami masyado yung bulate ng manok, halimbawa nakikita namin lumalabas talaga sa sa puwet, o kaya napurga na siya, ilang araw pa lang ay meron ng namomonitor agad kaming bulate. Ang ginagawa ho namin, inuulit na lang after a week, no, kung may nakikita pa rin, kasi hindi naman lalabas ang bulate talaga pagka dinideworm mo. Bihira po yun. Lumalabas lang po ang bulate, alin lang po sa dalawang bagay. Sobrang dami pong laman nung bituka ng manok, o kaya naman ay patay na rin naman, no? So patay na rin naman kaya niya inilalabas, no? Bottom line, masyadong marami yung bulate. Kasi ang normal na nangyayari naman sa mga bulate pag natamaan po ng pamurga na binigay natin, ang nangyayari po dyan, napaparelisa po yan. Tapos nasisira yung protective lining ng kanilang mga balat. Doon po ay kaya na silang tunawin ng bituka natin o yung tinatawag na mga digestive juices, no? So yan, ganun lang po. So basta po wag nyo masyadong pipigain ng manok para hindi sila natatakot sa tao. At hindi naman po aalis yan at walang mawawala kung dahan-dahan nating kinukuha yan. Kasi pag lumaki po yan, mapapakinabangan nyo po ang mga manok na maamo. Mas madaling ihanda, mas madaling ikondisyon, no? Tsaka mas safe po sa gradas.
Eh di ba nagsasabong naman tayo mga classmates para maging masaya, hindi para madisgrasya. Yan. So dito po sa Triple Dragon Game Farm, sinisiguro natin na yung mga manok natin ay hindi magiging salbahe. Kung meron man mga ang pagkasalbahe kasi ng manok, namamana rin 'yan. So kung meron talagang lahi na salbahe, ang ginagawa namin, inaalis na namin yung mga lahing ganon. Hindi na namin pinapadami 'yon kasi mahirap namamana kasi yung pagiging salbahe ng isang manok. Ayan, so ito mga off season namin na dadalhin sa expo, pero kung merong makakursunada, pwede naming ilabas din po yan kahit hindi pa dumating ang expo ng 2024. Yan. Ito naman kasi galing pang ano to bagong harvest lang to I think 2-3 weeks pa lang to nahaharvest itong mga manok natin. So ito, pagka ganito naman walang gana kumain titignan nyo rin sa umaga. Pag walang ganang tumuka, yan ay aalisin na dapat yan. Tapos papakain na lang dun sa mga malalakas tumuka, kasi pagka ganyan naman pwede nating gutumin kahit isang araw para yung mga kasunod na araw po niya kainin niya yung binibigay sa kanya. Bakit walang mais nga pala yan? Yung mais lang siguro kaya tinukha. Okay, so yan, namimili. Ayan, bawasan mo ng patuka mamaya yan. Pero ngayong umaga, wag mo nang bigyan. Yung tira na lang, ilipat mo na lang dito sa iba, no? Para medyo magutom. Baka nahirapang tumunaw yan pagka ganyan. So yan. Ngayon, yung mga lahi naman ito, na nandito sa dalawang linyang dinaanan natin na yan, yung mga puti, white kelso yan. Karamihan. So wala, may isang white chocolate ako doon na hindi anak ng white kelso. Tapos meron akong mga kelso dito, may kanawayon, merong mga yellow legged hats dyan, dun, yung mga pula doon. Doon lang umikot itong pang off season ko na naka-design po talaga yan o naka-program para gawing materyales. Pero pipilian pa natin yan pag merong mga hindi namang pang materyales ang kartada, ay atin pong aalisin din. So yan, ito mga bata pa pero ito yung mga aking mga iniingatang mga bloodline na bago po, para masubukan po sa mga susunod na breeding program natin. So ayan, mga classmates, I hope nag-enjoy kayo ngayong araw na ito. Ito po deworming day po sa amin, at ang gamit po namin ay alert dewormer capsules. So 30 days to 1 hour before feeding, pwede nyo na po ibigay ito. Ayun mga classmates, God bless po ulit sa inyong lahat.